Maligayang pagdating sa isang mundo ng misteryo, krimen at nakakakilabot na kwento. Dito, susuriin natin ang mga kaso ng pagkawala, pagpatay at mga hindi maipaliwanag na pangyayari na gumimbal sa iba't ibang bayan at lungsod. Maging alerto dahil hindi lahat ng kwento ay may malinaw na sagot. Huwag kalimutang i-follow, i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakapanindig balahibong istorya. Kagabi lang ito nangyari. Mga bandang 3:00 na madaling araw. Ako at ang kapatid ko ay nagising dahil sa malalakas na katok at pag-iyak sa harap ng aming pintuan. Nakatira kami sa medyo delikadong lugar. Kaya natural lang na kinuha agad ng kapatid ko ang kanyang shotgun. Niloading ito ng malakas at sumigaw sa pintuan. 3:00 na ng umaga, ano ba naman? Umalis ka na. Pareho kaming sobrang antok at sabog pa sa takot. Kamakailan lang, may isang babae mula sa aming lugar na sumira ng kotse ko. Kaya inakala namin na baka siya ulit iyon. Sumilip ako sa maliit na bintana ng pinto. May one-way mirror kami, kaya hindi kami makikita mula sa labas. Pero wala akong nakita kahit sino sa paligid. Lungod ako, malapit sa pinto at nakinig. Parang batang babae ang naririnig namin. Hysterical na hysterical. Umiiyak at nagmamakaawa na tulungan daw siyang tawagin ng nanay niya. Sinabi ko sa kanya na tinatawagan ko na ang 911 at paparating na ang tulong. Pero dahil sa adrenaline rush, binuksan ng kapatid ko ang pinto. Hawak pa rin niya ang shotgun at sinimulang sigawan ng bata para kalmahin siya. Hindi ako sang-ayon sa ginawa niya, pero sa totoo lang, nagising niya ang kalahati ng aming kapitbahay sa lakas ng sigaw niya habang nakadikit sa pinto namin. Pagkabukas ng pinto, doon ko siya unang nasilayan. Sa totoo lang, umaasa ako na sana isang palaboy lang o kung sino mang gumagawa na kung ano-anong kalokohan. Pero hindi, bata ito. At yung tingin niya habang nakaluhod siya, sa tapat ng pintuan namin bumagsak ang puso ko. Akala ko mga 14 anyo siya. Pero sinabi niyang nabangga raw ang kotse niya sa may kanto at naiwan niya ang cellphone niya sa loob ng sasakyan kaya hindi siya makatawag sa nanay niya. Habang nagtatanong ako ng ilang follow-up na tanong para may mga hindi tugma sa kwento niya. Paulit-ulit siyang nagmamakawang samahan ko raw siya papunta sa kalsada kung saan nangyari ang banggaan. Pero sabi ko, hindi pwede. Hihintayin namin ang mga pulis. Mga 10 minuto pa ang lumipas. Dumaan ang 3 tow truck paakyat sa direksyon na ibinigay namin sa 911. Doon ko naramdaman na baka ligtas na para samahan siya. Habang naglalakad kami, paulit-ulit siyang humihiling na hawakan ko raw ang kamay niya. At sa isip ko, mukha kang teenager, halos walang suot. Tapos ako isang matandang lalaki na naglalakad sa neighborhood na ginising mo. Hindi ito magandang itsura. Kaya awkward kong tinanong kung ilang taon na siya. Sabi niya, 18. Sabay hawak pa rin ang kamay ko. Hindi ako komportable pero ramdaman ko rin yung bigat ng emosyon niya. Habang naglalakad kami papunta sa aksidente, dumating na rin ang mga pulis. Kumaway ako para sila'y papuntahin sa amin at ipinaliwanag ko agad ang sitwasyon. Habang nakikipag-usap ako sa isang pulis, narinig ko siyang paulit-ulit na sinasabi sa mga opisyal. May malala akong ADHD at anxiety. Sabay inabot pa sa akin
ang kanya mga peking pilikmata, buong set false eyelashes. Ayokong hawakan pero kinuha ko na rin para lang matulungan siyang kalmado kahit paano. Maya-maya, hinila siya na isang pulis sa tabi, habang yung isa naman, casual akong kinakausap, nagtatanong. Sinabi ng pulis na nakatanggap din sila ng tawag mga 30 minutos bago pa kami. Isang teenager daw na tumatakbo ng nakapaa sa bakuran ng ibang tao. Pagtingin ko sa bata, oo nga pala, nakapaa siya buong oras. Hindi nagtagal, nakita kong pinusasan siya ng mga pulis. Mukhang pinaghihilaan nila na nakadroga siya at to be honest, hati rin ang kutob ko noon. Habang paalis na kami, nakita ng pulis na hawak ko pa rin ang mga pilikmata niya. Nagtanong siya, "Anong gagawin mo dyan bro?" Sabi ko lang, "Ewan ko, baka ipatulog ko na lang muna. Gusto ko na lang bumalik sa higaan ko." Pag uwi ko, nang kasalubong ko yung isang kapitbahay namin. Kwento niya, inakala raw niyang sa bahay lang din ng bata yun, kaya hindi na siya nakialam. Mukhang ganun din ang naisip ng karamihan, kaya wala masyadong tumulong. Hindi na rin ako halos nakatulog buong gabi. Medyo na-trauma rin ako sa pangyayari at nag-aalala pa rin ako para sa bata. Hindi ko alam kung sapat ba yung naging reaksyon niya sa sitwasyon o kung totoo ngang may iniinom siya o may sakit nga sa pag-iisip. Pero ipagdarasal ko na lang siya at ang kanyang pamilya. Ang misteryo ay hindi laging may kasagutan at minsan mas nakakatakot ang hindi natin nalalaman. Ano ang inyong opinyon sa kwentong ito? Totoo nga bang mahigit pa sa ating nakikita o mas rasyonal na paliwanag sa lahat? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. At syempre, huwag kalimutan i-follow, i-like, at i-subscribe para hindi mapag-iwanan sa ating susunod na nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili ligtas at mag-ingat sa dilim.